Hello po sa ating lahat. Muli nandito si Sir Joming para magbigay ng kanyang komento sa mga mahalagang nangyayari sa ngayon. Kanina, mayroon akong narinig na balita tungkol sa gagawing rally sa May 7. Ang purpose dito ay para mag-resign si VP Sara as DepEd's secretary. Okay, kasi previously maraming mga rally na isinagawa yung mga Duterte camp against sa Marcos administration. Okay, mayroon sa Davao, at saka iba't ibang lugar sa Mindanao, pagkatapos yung naudlot dyan sa Bulacan, and so on. So marami yung kan. Tinatawag nilang prayer rally ito, ngunit maraming nagsasabi na kung totoosin, hindi talaga prayer rally yan, dahil ang karaniwan daw na naririnig sa rally ay yung pagmumura. In fact, sa rally na yan, nagbigay ng statement, o kaya parang itong si Representative Alvarez ay kino-convince niya yung mga kapulisan, yung mga military na pagsuportahan ang government. So sa palagay ko, it's wrong. Okay? Imagine siya isang congressman na sa pagkaalam ko, ang pinakaunang duty and responsibility ng isang congressman o any government official, dapat ipagtanggol ang ating constitution. Yet yan, inasabi previously, sabi pa niya na dapat daw ihiwalay ang Mindanao sa Philippines. So that is parang kinahati mo ang Pilipinas. So mali yan. That is against our constitution. Okay. So, ngayon naman, yung isang side naman, yung hindi pumapabor sa mga Duterte. Okay? Na ang purpose nila ay sabihin nila yung kanilang hinaing na hindi sila kontento sa performance ng ating Vice President as DepEd Secretary. Okay. Kaya ngayon, sa palagay ko, agree ako dyan sa plano nila na at least i-convince ang ating DepEd Secretary na mag-resign, pagkatapos ibigay yung kanyang position sa mga tao na talagang ang kanilang expertise, ang kanilang experience, ang kanilang buhay ay talagang nailaan sa education. Okay, so kasi may mga ganung tao talaga nakalaan sa education. Okay? Ngayon, bakit tayo agree dyan? Okay, so ito yung aking pananaw, So, okay, to start with, galing tayo sa Department of Education. Nagsilbi tayo for 63 years. Okay, so matagal na rin yan. Sa totoo lang, siyempre talagang alam din natin yung mga ins and outs sa Department of Education. Okay, at saka nagpan din tayo, we retired as school head. Kaya hindi lang yung experience lang natin ay hindi lang doon sa actual na pagtuturo, but din sa school management. Okay? So ano yung mga rason natin bakit
hindi tayo agree sa performance ni Kwan. Okay? So, unang-una, as if talagang yung kanyang experience, yung mga know-how ay wala sa education kasi she is a lawyer. Okay? Ah, ano yung mga nakikita natin na signs na dapat hindi siya bagay sa kwan. Okay? So anyway, ang mga ito ay personal na pananaw lang natin. Hindi naman natin alam kung talagang tama siya o hindi. But then, as far as I am concerned, talagang as if yung kanyang mga plano niya, mga bagay-bagay niya ay hindi swak sa education. Okay, so ito yung nakita ko noon, noong una siyang appointed as DepEd Secretary, I remember siya ay nagsalita sa isang, I think, isang forum o isang program. Then ang nabanggit niya kaagad yung parang ang purpose yung i-keep away yung mga student, yung mga pupils from social unrest. Okay? So, ang ang gusto niyang sabihin, dapat dapat labanan mo na yung mga NPA o yung mga rebelde, Okay. Okay, sa bagay, okay naman yan na ma-address ng ating government yung insurgency. But then, ang pinaka-purpose ng Department of Education ay education. Okay? Yung tungkol sa insurgency, pabayaan natin yan sa mga military, sa mga kapulisan, and other law enforcement agencies. Bahala nilang sila doon. Although we have to coordinate with them. Okay, kung mayroon tayong problems about these things, siguro maki-coordinate tayo doon, Okay, hindi tayo mismo ang lalaban. Okay? Then pagkatapos one time, I think nagpan yung mga teachers, nag-conduct sila ng rallies to air their yung kanilang grievances. So agad ang kanyang sagot ay kayo ay mga communist. Okay? Kasi sabi nga natin, we have been in the department for 33 years. So talagang marami talagang problems. Talagang kulang ang teachers, kulang ang mga school buildings, kulang ang mga infrastructure. So maraming kulang. But siyempre, talagang ang government ay talagang yung resources ng government dapat talagang limited. So hindi maibigay lahat. Hindi mabigyan ng funding yung mga kakulangan immediately. Okay. So yan ang ngayon ang sagot niya, kayo yung mga communists and so on, Okay. More than 33 years ako sa DepEd. In fact, pa noon, Dix pa noon nung nakapasok tayo. So wala tayong na-encountered na ang naging problema ang mga communists. Wala. Okay, so in my case, wala akong bagamat dito sa amin, island, remote area. Okay? Ang talagang nakuha namin ay
problems ay halimbawa yung mga estudyante wala silang baon, may nagkakasakit o kaya malayo yung linalakbay para makapunta sa school o halimbawa galing sila ng another island kasi island itong sa amin, pagkatapos yan from another island going to our island, pagkatapos there are times na bagyo, ulan, bigla na lang nalakas ang kan, so hirap na hirap sila. Those are the main problems. Okay? Hindi yung mga social unrest, yung mga may mga communist na nakaabang, wala, napakalayo. Okay? So pagkatapos ano pa itong noon yung mga visual aids, although hindi na natin kanyan, but then para sa akin kailangan yan, visual aids na yan. Okay? So, yung mga visual aids talagang in some school, nangungutang yung mga teachers para ma-provide nila yung mga visual aids. Nagpapintura sila. Pagkatapos, alisin na. So, it's quite unfair. Anyway, siguro yun ang kanyang pananaw. Wala kayong magagawa dyan, ano? Okay. Kaya sa masasabi natin, as far as education is concerned, ang pinaka ng Department of Education ay maitaas yung level of education natin, nakatutok doon, hindi sa ano-ano pang yung paghanap ng mga rebelde dyan sa Department of Education. Okay? Pagkatapos siyempre ang Department of Education ay dapat model department na talagang in terms of transparency, in terms of performance, in terms of yung mga accomplishment, kasama na yun sa performance, ano, in terms of innovation, initiative, dapat hindi siya mahuhuli. Okay? Pagkatapos itong siyempre as sa Department of Education, tinuturuan yung mga bata ng kasaysayan. Okay, so ngayon may nangyayaring ngayon sa West Philippine Sea. So dapat maitama yan sa correct spectrum. So hindi maaring ang DepEd Secretary ay no comment. So dapat maikwan niya na ang lugar na yan ay it belongs to the Philippines dahil doon sa Hague decision. So it is more complicated. Then yun ang pinaka direction kung ako ang titingin. Pagkatapos being a member of the cabinet of the present government, sumasali siya sa rally against the president. So hindi magandang tignan, ano. Yun din yung kanyang mga pamilya, parang maraming mga hindi magandang bagay na sinasabi sa president. So out of the delicadeza, she has to keep out from the cabinet. So yun ang nakikita ko. Kaya with regards doon sa rally na calling for the resignation of the Vice President as DepEd Secretary, agree tayo dyan. Okay? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.